umaga. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is under K-concept of functions. Ito ang evaluating of functions. Now, dito naman tayo sa evaluating a function. Nako, dito na natin bibigyan value yung mga function natin or yung mga x natin. So, halimbawa, para mas madaling maintindihan, may apat na problem tayo. Evaluate natin yung function. Ito yung mga function equation natin. Kung ang value ng x natin is 1.5. So, lahat sila 1.5 yung value. Silang lahat. So, example lang naman. So, parehasin natin yung value is 1.5. So, apat yan sila. So, una, simplihan lang natin. Hindi ito mahirap. Bibigyan natin ng value yung f of x is equals to 4x plus 1. Napakadali nito. Copy lang yung function. Papalitan daw lang yung value natin ng 1.5. So, yung f of x, yung any value, any variable, papalitan mo lang ng 1.5. So, wag mong pansinin sa kabila dito, wag mong pansinin 'to kasi isa lang naman yang function sign. So, para ma-represent lang yung input mo, yung maging output natin, yung range natin. So, papalitan lang natin yung variable, yung f of x ng 1.5. 1.5. So, copy pa rin yung 4, then 1.5 plus 1. Napakadali lang, di ba? Yung f times 1.5 natin, 4 times 1.5, ano to? 6. Diba? Plus 1, andyan na yung sagot natin kahit di na tapusin. F is f of x or f of x if substituted by 1.5, yung value natin is 7. Yun lang. Napakadali. Hindi na to sinusolve dito sa kabila, ito lang sa kabila. Itong representation lang kung ano ang value na ipapalit natin. Yung function. Huwag niyong pansinin dito sa kabila. Okay? So, ito yung i-solve natin, ito yung ipapalit natin, yung value ng variable na x. Simple lang, di ba? So, papalitan lang lahat ng value ng x, substitution lang to. 4, palitan yung x, value ng 1.5 kasi yung given 1.5. Then yun, solve agad. 4 times 1.5 is 6, plus 1 after is 7. Next. So, number 2 na tayo. So, same din, yung value ng x natin kasi lahat ng problem natin is 1.5. So, papalitan lang natin yung mga variable ng x, lahat 'to, hindi puwedeng ito lang. Lahat na may x, kung may x pa dito, papalitan din natin 'yan. So, lahat ng may variable na x, papalitan ng 1.5. So, still a function din 'to. Hindi ibig sabihin na hindi siya f, hindi na siya function. So, q of x, still a function. So, hindi naman 'to pinapansin dito kasi ito naman yung sino natin. So, q of x, papalitan niyo yung value ng x is 1.5, Q2 is equals to 1.5, palitan lang natin yung value, squared, copy lang, plus 2 times 1.5 minus 2. Napakadali, di ba? Hindi naman to sinusolve dito. Representation lang yan kung anong pinalit mo. So, Q of 1.5, so 1.5 times 1.5 or 1.5 squared, magkano? 2.25. 2 times 1.5, 2 times 1, mas ganito yan. 2 times 1 is 2. Ang kalahati ng 2 is 1. So, magiging 3. 3, then copy lang yung 2. So, positive 3 minus 2. So, magiging 2.25 plus 1. Isa-isahin nyo para hindi kayo mahirapan. Copy pa rin to. So, magiging Q 2.25 plus 1. Ako, pag magkapali pa kayo dito, ang galing. Simple lang, di ba? Ang simple. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Papalitan niyo lang yung mga value ng x. Simple substitution lang. Huwag niyong pansinin yung sa kabila kasi ito lang dito yung parang problem niyo. Ito yung function equation niyo. So, syempre, para di kayo malito kung anong value yung pinalit niyo, sulat niyo yung mga variable, lahat papalitan. Okay? So, q of x niyo, ito yung magiging output niyo, 3.25. Kuha na? Same ba? Ito yung mga naiuna natin, 'di ba? Yung result natin is 7, pinalitan lang yung x. Now,
Ito naman yung naging result natin sa number 2. Number 3, napakadali lang, Kuya Edgy. G of x, function pa rin. Kahit ano pa to. Kahit anong letter pa yan. Square root of x plus 2.5. Simple lang. Since x natin is 1.5 ulit, papalitan lang natin yung mga value ng x. Since isa lang yung may variable na x, napakadali nito. G of x, or, sorry, papalitan na natin to kagad, 1.5. Square root of, papalitan natin yung value ng x. Ano yung value na ito? 1.5. Kahit di na natin i-close, open parenthesis, wala namang isang ibang value, plus 2.5. So, bago natin ilabas sa square root, tandaan nyo na kailangan isolve mo muna natin to sa loob. Assuming na hindi nyo alam yung mathematics, explain ko. Yung square root natin is parang dinodoble lang yan. Parang square din yan dito. Pag i-transfer mo dito, square root na siya. So, g of 1.5, 1.5 plus 2.5, 0.5 plus 0.5 is 1. 2 plus 1 is 3. So, magiging 4. Anong square root ng 4? Nako, napakadali. Positive or negative? 2. Pero usually, positive yan. Yung sinusulat lang iba. Pero yung tama talaga, positive at negative, basta nilalabas sa square root. Ganun lang natin sa 2. Okay, walang negative na lumalabas dyan. Positive at negative yan. Napakadali. Yan yung sagot natin sa number 3. Number 4. Basic. Huwag yung pahirapan yung sarili nyo. Function pa rin to kahit R yan. Sinasabi ko kanina. R of x is equals 2 of x plus 1. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Palitan lang natin yung mga variable. Ilan yung variable dito? Dalawa, di ba? Isa, dalawa. So, papalitan lang natin yung value ng x. Palitan na natin to. Since 1.5 is equals, copy pa rin yung 2. Yung x, papalitan na natin ng 1.5. Plus 1 over, ano yung x natin? 1.5, nako, plus 1. Napakadali, di ba? R to ha. Pasensya na, bago lang tayo sa ganito. 2 times 1.5, 2 times 1. Ganito yung technique niyan. Ito yung whole number lang muna, tapos yung mga point na. Kasi kalahati ito eh. 2 times 1 is 2. Plus kalahati ng 2, magiging 3. Plus 1. Since ito, wala namang i-multiply, 1.5 minus 1, obviously, masolve na natin yan. Yung matitira is 0.5. 0.5 or 0.5, paras din yan. So, isulat lang natin, 0.5. 3 plus 1, 1.5. 3 plus 1 is 4. Divide 0.5. So, ano makaka-divide sa 4? Sa 0.5. Pag divide mo sa 0.5, parang tinice mo din yan kasi everyone, ganito na, assuming hindi nyo alam technique. Everyone, pag i-divide mo, huwag na natin gamitin to, ang dali lang nito. 1 divided by 1 is 1. 1 divided by 2 is 0.5. So, sa bawat isang number, pag i-divide mo ng 0.5, meron kang dalawa. Assuming lang ito, hindi nyo alam Ito yung purpose natin sa mga di pa marunong. Sa marunong na, okay lang. So, sa bawat isang number, meron kayong dalawang 0.5. So, since i-divide nyo ito ng 0.5, since 4 yan, magiging 8. Pwede nyo namang i-divide yan ng ganito. So, 4. Assuming hindi nyo alam assuming lang. 0.5. Since di naman pwede naman kanyang directly, 8 times 5, obviously, tapos na. Di ba? Bakit sinulog ko pa to? Anyway, just in case lang naman, pwede na rin gamitin to. Kuha na? Okay. Evaluating a function. So, iba naman to. Iba na yung value. P is negative 2. Hindi na niya sinabing x is equals to negative 2. Pwede din yan. Kasi, obviously, P of x, ano yung nasa loob sa x dito? Ito. Yung nasa loob niya is x.
So, pinalitan niya yung x dito. So, yung pinalit niya is -2. So, hindi na kailangan itanong sa inyo, sasabihin niya, P is -2. So, sabi niyo, walang value yung x. Hindi niya sinabi yung value ng x. Ito na yung x value natin. Assuming, para sa dito, para sa di pa nakagets masyado nito Pero, assume lang natin to. So, yung pag alam niyo na, okay lang, sit lang kayo dyan, relax lang. Para sa lahat 'to. Anyway, so assuming na ito, yung magiging value ng x natin is -2 kasi nga yung function p of x natin, yung pinalit niya dito, find p is -2. Simple lang 'yan. Dito ko na isulat, p of x is equals to 7x minus 1 over x squared plus 1. Now, p of x. Ano yung pinalit natin sa p of x? -2. Napakadali. Hala, lapit na. Ang dali nito. 7 times -2 minus 1. Palitan agad yung mga variable. Dalawang variable lang yung papalitan nyo. Since yung x dito may variable din, papalitan din niya ng -2 minus 1. So, 7 times 2, negative. Rules natin sa mga nakakalimot. Sa ganito lang natin, hindi nakakalimot na lang. Nakakalimot, alam ko kasi pinagdaan niya na to eh. So, positive times negative, it's always negative. Positive minus negative. So, depende kung anong mas malaki. Yan yung magiging positive result or negative. Pero ima-minus nyo pa rin yan, i-subtract yan. So, since ito, 7 times 2 magiging negative, negative 14. Tanong ko pa yun. Nakalimut lang ako. Okay. Negative 14. Ito naman, 2 times 2. Kahit anong number na i-squared mo, magiging positive yan. Kasi nga, same number, negative times negative is positive. Positive times positive, syempre, positive. Di ba? 4 minus 1. 15 over, bakit 15? Same yan eh. Same negative. Yung 14 mo, halimbawa ganito, 14 minus 1, ano magiging value niyan? Siyempre, i-add mo yan para sa negative yan eh. Ganito yan, oh. Di ba yung may ganito? Para mas maintindihan nyo. 1, 2, 3. Tapos dito, 1, 2. I-jump na lang natin. 14. Negative to, mga negative to. 14, 15. Yung 14 daw, maminusan mo pa ng 1. Hindi siya ada ng 1. So, since minus to, pakaliwa. So, yun yung madaling explanation para sa akin. Minus, kasi minus, bawas, plus, dagdag, di ba? Obviously, since negative na to negative na to, minus 1 magiging negative 15 over 3. Madi-divide pa ba yung 15? Siyempre, 15 divided by 3 is, Naku, negative, same din yan sa rule ng multiplication. Negative times positive magiging negative. Same din yan sa division, yung rule nila. Pag negative, tapos positive, always negative. So, ito yung result natin. Kuha, napakadali. Huwag niyong pahirapin yung sarili niyo. Sobrang basic. Basic. Basic na basic. 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 Nako, yung spelling natin. Ngayon, subukan natin kung may natutunan kayo. Try niyong isolve to. Negative 2 lang naman. Tapos, ito yung mga problem na to. Since 15 minutes lang yung pwedeng sa video natin, tingnan nyo sa next video yung additional problems natin sa evaluating a function. Basic lang to. Explain ko kaagad. Solve ko kaagad. Thank you.